Celebox. Si Araline na 25 years old, namasukan bilang intern sa King's Company para sa kanyang pangarap. Competitive siya at hardworking dahil iyon lamang ang asset niya para mapansin siya ng mga bosses at mapatunayan ang sarili niya. Kaya nang makasama niya si Liron, hindi niya binigyan ng pagkakataon ang lalaki na makakuha at makagawa ito ng project. Iyon ang dahilan para palagi silang nag-aagawan ng trabaho, nagbabangayan at nag-aaway ni Liron. Sa kanilang aso't pusa na sitwasyon, pinadala sila ng kanilang team manager sa probinsya para sa isang field research. Dito ay nakilala nila ni Liron ang isa't isa at naging malapit. Nagbunga rin ang pag-ibig na hindi inaasahan. Handa na sanang mahalin ni Araline si Liron. Kung hindi niya lang nalaman ang tunay na pagkatao nito at kung hindi lang siya kinausap ng ina ng lalaki. May pag-asa pa ba sa kanilang dalawa ni Liron gayong malayo ang estado nila sa isa't isa? O baka pinaglalaruan lang pala siya ni Liron mula sa simula? Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Nakasalalay sa internship na ito ang trabaho kong makukuha, kaya dapat galingan ko sa lahat ng bagay. Aja! Yakang-yaka mo ito, Araline. Ikaw pa ba? Make yourself proud! Malakas na litanya ni Araline sa sarili habang nakatitig sa kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. Kanina pa siya hindi mapakali habang tinitingnan ang kanyang nakasabit na uniforme para sa kanyang pagsimula bilang intern sa King's Corporation. Siya si Araline, isang determinadong babae para maabot ang kanyang pangarap. Ilang beses siyang bumuntong hininga para pakalmahin ang sarili dahil kanina pa siya hindi tinatantanan ng kaba. Unang araw niya sa pagiging intern at kinakailangan niyang iset agad ang impression sa kanya ng mga bosses na magaling siya at maaasahan. Binato naman siya ng una ni Ellie, ang kanyang ka-roommate at matalik na kaibigan. Bilisan mo riyan, Ara. Kanina ka pa nakatitig sa uniforme mo. Malilate ka na niyan sa first day pa ng internship mo. Suway nito sa kanya habang inaayos na nito ang buhok. Nakabihis na si Ellie, samantalang siya ay hindi pa. Humuhugot pa kasi ng lakas si Araline para sa trabaho niya mamaya. Oo na, Ellie. Sandali lang at nagbo-moment pa ako eh. Masyado kang nagmamadali riyan. Sagot naman niya. Abay dapat lang no. Isa pa, akala ko ba ayaw mong masama ang first impression sa'yo ng mga bosses mo? Kaya dapat, huwag kang mahuli sa first day ng internship mo. Bumuntong hininga si Araline. Dahil tama ang sinabing iyon ni Ellie. Eto na nga, magbibihis na ako. Hintayin mo lang ako at mas mauna pa ako sa'yo matapos. Natawa na lamang si Ellie bago ito lumabas ng kanilang silid at tumungo sa mini sala nilang dalawa. Papasok na rin kasi ito sa trabaho. Napangiti na lamang si Araline at nagsimula na siyang magbihis. Ganoon talaga silang magkaibigan ni Ellie. Halos lahat na yata ng baho nila sa isa't isa ay alam na nila. Pagkatapos magbihis ni Araline ay lumabas na siya ng kanilang silid. Nakahanda na siyang lahat pero si Ellie ay hindi pa tapos sa paglalagay ng makeup nito. Oh, kita mo? Nauna pa ako sa'yo. Kung magmadali ka sa akin kanina. Te, wag kang ano dyan. Kailangan ko magpaka-pretty. Di tulad mo na maganda na kahit lipstick lang ang ilagay. Sagot naman sa kanya ni Ellie. Kumibit balikat si Araline sa sinabing iyon ni Ellie. Hindi na niya ito sinagot dahil ayaw rin niyang humaba pa ang kanilang usapan. Hinintay na lamang niya itong matapos. Di na pala ako sasabay sa iyo ngayon, Ara. Kailangan ko pa palang daanan ng boyfriend ko. Nakalimutan ko na siya palang maghahatid sa akin ngayon eh. Ani ni Ellie nang palabas na silang dalawa ng kanilang apartment. Umikot ang mga mata ni Araline dahil sa narinig mula kay Ellie. Sana all may jowa.
O siya, mag-iingat kayong dalawa ha. Wala naman ako magagawa kung may usapan kayong dalawa na sabay. Sa susunod, alalahanin mo para hindi ganito ang ending. Sorry na Ara, nakalimutan ko talaga. Wala yun, ano ka ba Ellie? Isa pa, wala na rin ako magagawa no. Dali na, mag-aabang na lang ako ng jeep. Pagkatapos niya iyong sabihin ay tumango naman si Ali at nagmadali itong umalis. Naiwan na lamang si Aralyn na tanaw ang papalayong bulto ng kaibigan. Siya naman ay tumungo na rin sa sakayan ng jeep. Makahanap nga rin ng jowa para may hahatid at susundo din sa akin mula sa trabaho. Nausal na lamang niya ng malakas dahilan para pagtinginan siya ng mga nakasakay sa loob ng jeep. Napapisay na lamang si Aralyn. Binaba sa kabilang kalsada si Aralyn ng jeepney driver dahil bawal bumaba sa kabila. Kaya kahit na ayaw tumawid ni Aralyn sa kabilang kalsada ay wala na siyang magagawa pa. Takot pa naman siyang tumawid lalo na sa mga sasakyan na paruot parito. Kaya mo ito Aralyn, kaya mo. Paulit-ulit na pagpapakalma ni Aralyn sa sarili. Napakalayo pa ng pedestrian lane. Malilate na ako kapag tutungo pa ako roon. Diyos ko, ito ang pinakaayaw ko kapag tatawid ako eh. Nakakatakot. Paano na lamang kapag babangga ako? Mga kaskasero pa naman ang ibang driver. Nagdadalawang isip si Aralyn na mga sandaling iyon kung tatawid na ba siya o tutungo siya sa pedestrian lane. Pero nang may makasabay siyang 3 tao, ay naglakas loob na rin siyang sumabay sa mga ito. Napahawak siya agad sa braso ng isang lalaki dahil sa takot. Lumingon ito ng bahagya sa kanya pero hindi niya ito sinalubong ng tingin. Diretso ang tingin ni Aralyn sa unahan sa takot na baka salubungin niya ang tingin ng lalaki at lamunin siya ng hiya. Ayaw rin niyang makita siya nito na namumutla. Lihim naman siyang nagpasalamat nang hindi siya nito pinagalitan at sinungitan. Hinawakan pa ng lalaki ang kamay niya ng mahigpit hanggang sa makatawid sila sa kabilang kalsada. Nakaramdam siya ng kaunting kuryente na dumaloy sa buong katawan niya, ngunit hindi niya iyon binigyan ng pansin. Nang bitawan nito ang kamay niya, ay parang ayaw na ni Aralyn na bumitaw. Pero malakas nitong binawi ang kamay mula sa kanya. Nakatawid ka na miss, abusado ka naman masyado sa paghawak sa kamay ko. Suplado na aniya nito. Doon na napatingin si Aralyn sa lalaki. Natigilan siya nang makita na gwapo ito. Malakas ang sex appeal. Parang modelo ito mula sa isang magazine. Subalit ang paghanga niyang iyon ay naglaho at napalitan ng inis. Hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita nito. Nanginginig pa siya mula sa pagkakatawid dahil sa kaba, pero kung ano na ang pang-aakusa nito sa kanya. Abat, hoy! Magpapasalamat na sana ako sa'yo dahil tinulungan mo akong makatawid. Pero hindi ko inaasahan na pag-iisipan mo ako ng ganyan. Di pa pwedeng takot lang talaga akong tumawid. Tinaasan lang siya ng kilay ng lalaki at saka nilampasan. Tuloy-tuloy ang paglalakad nito. Sarap mo talagang tirisin? Akala mo mabait? Suplado pala. Nagsimula na rin sa paglalakad si Aralyn patungo sa King's Building. Pero hindi pa siya nakakaapat na hakbang nang may bigla na lamang humablot sa kanyang dala na sling bag. Isang lalaking nakaitim ng damit at nakasombrero ang tumangay ng kanyang bag. Sa kabiglaan ay hindi agad siya nakakilos at nakapagsalita. Pagkatapos pa ng 10 segundo ay doon pa lamang siya napasigaw ng malakas. Agad namang tumungo sa kanya ang 2 guard mula sa building na naroon lang malapit sa kanya. Saan pumunta ang magnanakaw, miss? Ayos ka lang ba? Sir, ayun ang pangit na magnanakaw. Kinuha niya ang bag ko. Habulin niyo, bilis. My gosh, ang 1,000 kong natitira sa wallet ko. Paano na lamang ako mamaya nito? Maglalakad ako pa uwi. Tapos ang picture ko naroon pa. Ang pangit ko ron. Ayokong kumalat yun. Tinuro pa niya ang lalaki na nasa unahan habang tanaw ang magnanakaw na tinangay na ang kanyang sling bag. Huwag kang mag-alala, miss. Kaming bahala. Agad naman na kumilos ang 2 gwardya at mabilis na sinunggaban ang lalaking nakasabay niya sa pagtawid kanina. Agad na pinulupot ng isang guard ang kamay ng lalaki patalikod. Ibalik mo ang bag na ninakaw mo sa babae! Malakas na utos ng guard sa lalaki habang ang isa namang guard ay nakaharap dito. What?
Anong pinagsasabi niyong ninakaw? Di ako magnanakaw. Ano ba yan mga sir? Hindi siyang magnanakaw. Ayun no, ang lalaking mataba na tumatakbo na papalayo. Yung nakaitim ng damit at sombrero. Naiiyak na sambit ni Aralyn, gusto na lamang niyang maglupasay doon sa sidewalk. Binitiwan naman ng isang guard ang lalaki at agad itong humingi ng paumanhin bago nito hinila ang kasama na isa pang guard para habulin ang magnanakaw. Kumilos na rin si Aralyn at tumakbo siya ng matulin. Hindi na niya iniwasan pa ang lalaki na inaayos ang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit nabangga niya ang balikat nito. Nilingon niya ang lalaki tsaka niya ito dinilaan. Ngumisi si Aralyn at agad na nilamon ng konsensya. Kaya bumalik siya patungo sa pwesto ng lalaki at hinila niya ito tsaka sinabay sa kanyang pagtakbo. Pilit na nagpumiglas ang lalaki mula sa kanya. Hey, let go of me! Ano bang gusto mo sa akin? Ngumisi si Aralyn. Tutulungan mo akong habulin ng magnanakaw. Ano? Di ako pulis, miss! Hindi nga, pero tutulungan mo pa rin ako. Ayoko! No choice ka. Hindi na pinakinggan ni Aralyn ang lalaki at patuloy pa rin ang paghila niya rito. Wala na itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Habol nila ang hininga nang maabutan nila ang dalawang gwardya na nahuli ang magnanakaw. Sa galit at inis ni Aralyn, mabilis niyang sinakyan ang lalaking magnanakaw na nakaluhod at sinabunutan ito. Tama na yan, miss. Baka mapuruhan mo. Awat naman sa kanya ng lalaki na nahila niya kanina. Pupuruhan ko talaga to. At teka, sino ka naman? Bakit ka nandirito? Ta kanyang tanong. Sumalubong ang kilay ng gwapong lalaki at hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. What? For your information, miss, ikaw ang nanghila sa akin patungo rito. Huwag mong sabihin na hindi mo ako natatandaan. Di kita kilala, bakit naman kita hihilain? Whatever. Ugh, this is insane. Inisding sambit nito sabay haplos sa mukha. Gustong matawa ni Aralyn dahil sa nakikitang inis sa mukha ng lalaki, pero pinigilan niya lang. Binalingan niya ang dalawang guard at sinabi sa mga ito na tatawag siya ng pulis para dakpin ang magnanakaw. Shucks! Late na pala ako. Mga sir, salamat talaga ha, pero kailangan ko nang umalis. Eto ang first day ko sa internship at late na ako. Sigaw niya at nagmamadaling tumakbo. Binangga niya ang lalaki at hindi na niya ito pinansin nang tawagin siya. Pagdating sa King's Building ay agad na tumungo si Aralyn sa opisina ng kanilang team leader. You're late, Miss Aralyn Astor. Pinigilan ni Aralyn ang sarili na huwag kabahan ng mga sandaling iyon, lalo na sa mapanuring tingin na binibigay sa kanya ni Mrs. Escalante, ang kanilang team leader. Magsasalita na sana siya nang bigla na lamang may dumating na isang lalaki na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aralyn nang mapagtanto na ito ang lalaki na tinulungan siya sa pagtawid sa kalsada at ang lalaking hinila niya para habulin ang magnanakaw. You too, Mr. Leron. Why are you late? Nasa qualification mo pa naman nakalagay na pinapahalagahan mo ang oras pagdating sa trabaho. Ikaw rin, Miss Astor. What happened to the both of you? First day pa lang hindi na agad maganda ang impression na binigay niyo sa akin. May nangyari kasi sa daan kanina papunta ko rito. Kung hindi lang sa babaeng asungot na yon, hindi ako malilate. Sagot naman ni Leron na may diin ang bawat salita na binitawan. Parang pinaparinggan siya nito. Napaigkas ang gilid ng labi ni Aralyn dahil alam niyang sinasadya nitong paringgan siya. Ako rin, Mrs. Escalante. Kung hindi lang din sa supladong lalaking iyon, hindi sana ako mamalasin papunta rito. Magkasabay na nagkatinginan silang dalawa ni Leron at parang may kuryenteng namamagitan sa kanilang mga paningin na hindi nakikita. Alright, palalampasin ko ang pagiging late nyo ngayong araw dahil first pa lang naman ninyo ito. Pero sa susunod, dapat ay hindi na kayo malilate. Maliwanag ba? Tumango naman sina Aralyn at Leron sa sinabing iyon ni Mrs. Escalante. Pagkatapos noon ay tumungo na sila sa kani-kanilang cubicle para makapagsimula na sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw, napapansin ni Leron na palaging nagbobolontaryo si Aralyn sa mga gawain sa kanilang opisina. Magaling din itong humawak ng proyekto. Natatapos agad ng babae sa loob lamang ng ilang araw. Napapansin din niyang palagi siya nitong inuunahan kapag gusto niyang gawin ang isang proyekto. Parang sinalo na lahat ng babae.
At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo pa siyang naiinis dito. Ni hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon ni Aralyn para patunayan ang kakayahan niya sa sarili niyang kumpanya. Kaunti na lang ay hindi na siya makapagtimpi sa pagiging masyadong pagmamagaling ni Aralyn. Sige lang Aralyn, lubos-lubusin mo na ang mga araw na natitira. At ako naman ang magiging magaling sa grupo natin. I'll make sure that I'm capable of being a CEO and future owner of this company. Malamig niyang bulong habang nakatingin kay Aralyn na noon ay papasok na ng kanilang opisina. Taas noon na pumasok si Aralyn habang hawak-hawak ang ilang folders at diretso itong tumungo sa cubicle nito. Napatingin ito sa kanya at tinaasan siya agad ng kilay ni Aralyn. What? Nakakita ka ba ng magandang babae? Umasim bigla ang mukha ni Leron sa narinig. Di ka lang mayabang pagdating sa trabaho. Ang assuming mo rin. Di ka maganda. Isa kang pangit na multo para sa akin. Ba't ka nakanganga dyan habang nakatitig sa akin? Kung ako sa'yo, wag ka nang tumanggi kung obvious naman. Tumutulo pa nga ang laway mo oh. Pang-aasar pa nito. Pinipigilan ni Leron ang sarili na wag itong patulan. Hindi niya lang talaga akalain na simula ng unang araw nilang pagkikita at pagkilala hanggang sa mga sandaling iyon ay nag-aasaran pa rin sila sa isa't isa. Di naman ah. Lalo naman na hindi tumutulo ang laway ko. Kontra naman niya. Ngumisi lang sa kanya si Aralyn at dumila ng aasar. Magsasalita pa sana si Leron nang biglang dumating ang kanilang team leader na si Mrs. Escalante. I'm sorry for the interruption guys, but please follow me on the meeting room now. Anunsyo nito sa kanilang lahat. Nagkatinginan silang dalawa matapos marinig ang sinabi ni Mrs. Escalante. Nag-unahan silang tumayo mula sa kanilang mga cubicle. Parang may kuryente na namang namamagitan sa kanilang titig na dalawa. Magkasabay pa silang lumabas ng kanilang cubicle. Dahil sa maliit na espasyo ang mayroon sila sa hallway, hindi na iwasan ang pagdikit nilang dalawa. Sa kitid at liit, naggitgitan sila Leron at Aralyn. Hindi nagpatalo si Aralyn at mas ginitgit niya sa kanto ng mesa si Leron. Ano ba? Ba't ka nang gigit-git ha? Umalis ka na kasi. Inisasambit ni Leron. Ayoko, wala akong tiwala sa'yo. Alam ko na kapag aalis ako, mauunahan mo ko. Sa pagkakataong ito, ako ulit ang hahawak ng project. Tabi! You're so greedy, Aralyn. Gusto mo na lang nasulohin ang lahat. How about us that want to improve and prove ourselves? Di mo man lang kami binibigyan ng pagkakataon. Hindi pinakinggan ni Aralyn si Leron sa sinabi nito. Pasensya na pero nakasalalay sa internship ko ang future job ko. Sorry Mr. Leron. Dumila si Aralyn kay Leron bago siya kumawala mula sa paggitgitan nila ng lalaki. Umikot siya sa kabila at tumungo sa meeting room. Inis na inis naman sa kanya si Leron habang nagsusuntok sa kawalan. Ini-imagine nito na sinusuntok siya bago sumunod sa meeting room. Nagsimula ang meeting. Nagtagal iyon ng halos 15 minuto. Pagkatapos ng meeting ay tiningnan silang lahat ni Mrs. Escalante. Now that you heard about our new project, I want someone to lead this project. Kinakailangan ko kasing mag-leave muna dahil may personal matter akong aayusin. Kaya hindi ko kayo matututukan. Ako ma'am! Biglang presenta ni Aralyn. Tumayo naman si Leron para umangal. Ma'am, ako na lang. Aralyn already hold almost our projects before. Maybe this time, pwedeng iba naman ang humawak at ang mag-lead ng projects. No ma'am, give this project to me. I'll prove that I'll make it better than him. Give it to me, Mrs. Escalante. This time, kailangan na iba na ang humawak ng project. Inis na bumaling si Aralyn kay Leron dahil sa pagpipilit nito kay Mrs. Escalante. Ako ang hahawak ng project na to. Kailangan ko to para makapasok ako sa kumpanyang ito. No way. I have something to do too. Asa ka. Marahas pa na umiling si Leron. Di mo talaga ibibigay sa akin? Inis na tanong ni Aralyn. Nakapamewang na siya. Ganon na? Pwes, ibigay mo sa akin! Sa inis at galit, mabilis na kinabitan ni Aralyn si Leron at sinabunutan niya ito sa buhok. Sigaw na sigaw naman si Leron habang pilit na inaalis si Aralyn pero hindi siya nito binibitawan. Para itong isang unggoy kung sabunutan siya. Aray! Bitawan mong buhok ko! Ano ba, Aralyn? What is your problem?
Inis niyang sigaw sa babae. Ikaw ang bumitaw! Ang sakit ng pagkakahila mo sa buhok ko! Hindi ako magpapatalo! Hinawakan ni Leron ang dalawang braso ni Aralyn at tinulak niya ito ng malakas. Sa lakas ng pagtulak niya palayo sa babae, napasunod siya nang hilahin siya nito sa kanyang kwelyo. Bumagsak sa sahig si Aralyn at siya naman ay bumagsak sa ibabaw nito. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha at muntik nang maghalikan. Nanlaki ang mga mata ni Aralyn at sinipa niya sa paa si Leron. Ang bastos mo ah! Siguro matagal mo na akong gusto no? Nagpapansin ka lang. Asar niya sa lalaki lalo para umalis na ito agad sa pagkakadagan sa kanya. Ikaw may kasalanan kung bakit ako nakadagan sa'yo. At isa pa, wala akong gusto sa'yo no? That's enough! Malakas na sigaw ni Mrs. Escalante. Hindi na ito nakapagtimpi sa palaging pagbabangayan, pag-aasaran at pag-aaway ni Leron at Aralyn. Mabilis na tumayo si Leron at Aralyn nang marinig ang sigaw na yon ni Mrs. Escalante. Nang makaharap nila ito, ay naglalabasan ang ugat sa noo nito sa sobrang galit. Bumalik na kayong lahat sa trabaho nyo. Tapos na ang meeting. But Leron and Aralyn, stay here. We need to talk. Nang maglabasan ang mga iba nilang kasama, ay tuluyan na nilang hinarap si Mrs. Escalante. Ang tingin nitong binibigay sa kanila ay puno ng otoridad at kilatis. Bakit pa palagi kayong nag-aaway na dalawa? Ha? Napapansin ko na nagpapagalingan kayo sa isa't isa pagdating sa trabaho. Ayaw niyong maunahan ng isa sa inyo. Tell me, bakit niyo yan ginagawa? Sumasakit palagi ang ulo ko sa inyo. Sermon sa kanila ni Mrs. Escalante. Pasensya na ma'am, pero ito kasing si Aralyn eh. Singit naman ni Leron. Pero hindi nito natapos ang sasabihin na magsalita ulit si Mrs. Escalante. Ayoko nang makarinig ang eksplanasyon ninyong dalawa. Ang gusto ko nang mangyari ngayon ay ang i-assign kayong dalawa sa project na to. I will send you to the province to finish it. Gusto ko na magsama kayong dalawa at magtulungan. In that way, maaayos nyo rin ang pagkikitungo nyo sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Aralyn nang marinig ang sinabi ni Mrs. Escalante. Ma'am, hindi po pwede yun. Hindi po namin matatapos ang project kapag magkasama kaming dalawa. Kaya nga ma'am, baka naubos ko na ang buhok ni Aralyn. Hindi pa namin natatapos ang project. Segunda naman ni Leron. Binalingan ni Aralyn ang lalaki at may pagbabanta ang tingin. Tinaasan lang siya ng kilay ng binata. Tumigil na kayong dalawa. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Pag-aralan ninyo ang proposal ng project at pwede nyo nang simulan kung may ideya na kayong napagkasunduan kung paano ito gagawin. Basta, ang location ay sa probinsya. Wala nang nagawa pa sina Aralyn at Leron kundi sundin ang sinabi ni Mrs. Escalante. Ayaw rin nilang matanggal sa pagiging intern, kaya't sinunod nila ang utos nito. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan na lamang ni Leron at Aralyn ang kanilang mga sarili na sakay ng eroplano at papalapag na sa airport ng probinsya na pinuntahan nila. Sa Iloilo ang napili nilang probinsya. Huwag ka mag-alala, Leron. Matatapos ko ang project natin kahit na hindi ka na mag-effort sa paggawa. Biglang sambit ni Aralyn habang nasa loob na sila ng bus patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Tumawa ng pagak si Leron. Kahit suluhin mo, wala akong pakialam. Di ka magagalit sa akin kapag ganon? Bakit naman ako magagalit? Mas pabor nga sa akin yun eh. Wala akong kahirap-hirap. Gawin mo ang lahat. Di ka naman napapagod eh. Sinasabi ko na nga ba? Naiinis ka pa rin sa akin eh. Umiiling-iling na lamang si Leron bago nagsimulang maglakad. Sumunod naman si Aralyn sa lalaki habang ngiting-ngiti. Nasisihan talaga siya sa tuwing inaasar ang lalaki. Leron, dapat ay magkasundo na tayo. Kailangan na matapos natin ang project na to. Di mo ba napapansin na pinagsama tayo ni Mrs. Escalante dahil gusto niya tayong magbate? Whatever. I don't like your attitude. Hindi ko kaya magpanggap na maging mabait sa'yo. Ano bang kinagagalit mo sa akin ha? Gusto ko lang naman na may mapatunayan kay Mrs. Escalante. Yun lamang ang tanging paraan para magkaroon ako ng trabaho sa kumpanya. Yun din ang paraan ko para makatulong ako sa pamilya ko at matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Biglang napahinto sa paglalakad si Leron at hinarap si Aralyn. Then give me a chance to prove my skills to Aralyn. Importante din sa akin ang internship na to.
May kailangan din akong patunayan. Okay. Deal. Magtulungan tayong dalawa. Mabuti naman kung ganun. Mamaya na natin pag-usapan yan. Humanap na muna tayo ng masasakyan patungo sa bayan na pupuntahan natin. Hindi na kumibo pa si Aralyn sa sinabing iyon ni Leron at sumunod siya rito. Isang paupahan na cabin ang pansamantalang tinuluyan nila Aralyn at Leron. Hindi na rin sila nag-aksaya ng oras at nagsimula na sila sa pagsasagawa ng kanilang field research para sa project na kanilang gagawin. Pagdating nila sa project site, agad na hinanda ni Aralyn ang kanilang mga gamit at sinimulang ayusin ang dapat nilang gawin. Si Leron naman ay tahimik na nagmamasid kay Aralyn at maging sa buong palayan. Napansin niyang masyadong hands-on si Aralyn sa gawain. Halos sinolo na nito ang trabaho. Habang pinagmamasdan nila Aralyn at Leron ang site, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Napilitan silang magtago sa isang maliit na kubo na naroon sa palayan para sumilong muna. Sa loob, hindi maiwasan ang katahimikan na namayani sa kanilang dalawa. Ang tahimik mo ngayon Seryoso ka ba roon sa deal nating dalawa? Biro ni Leron. Napatingin si Aralyn sa lalaki. Bakit? Hindi ka ba sanay na tahimik ako? Yan kasi, sinasabi ko sa'yo. Paminsan-minsan kailangan nating mag-ingay. Nakakabingi kaya ang katahimikan. Isa pa, deal is a deal. Wala dapat masira doon. Kailangan na tuparin. Talaga? Ikaw nga kanina lahat gumagawa Dapat tumulong ka sa akin. Pasensya na, hindi ko na malayan talaga. Hindi na ako nagtaka kung bakit. Just make sure next time. Let me work too. Tinitigan ni Aralyn si Leron. Kitang-kita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya maalis-alis ang mga mata niya mula roon. Tara na, tumila na ang ulan. Mukhang dumaan lang. Anyaya sa kanya ni Leron bago ito lumabas ng kubo. Napatampal naman sa kanyang noo si Aralyn bago siya sumunod kay Leron patungo sa itaas ng bundok. Makalipas ang ilang sandali, nawawala na sina Leron at Aralyn sa gitna ng gubat. Alam mo ba talaga ang daan, Aralyn? Tama ba yung GPS mo? Sandali lang. Ang sabi kasi dito sa kanan tayo. Kita mo tong trail na to? Ito na siguro ang tamang daan patungo sa site. Napahilamos sa kanyang mukha si Leron. Baka na nga yung GPS at ako nang bahala. Just relax there. Tuloy-tuloy ang lakad nilang dalawa ng lalaki. At dahil sa kakatitig ni Aralyn sa kanyang cellphone, hindi na niya namalayan ang kanyang nilalakaran. Nagitla na lamang siya nang mabunggu siya sa isang mababang sanga ng puno. Aray! Careful, darling. Ano? Darling? Hoy, Leron, ano na naman ang trip mo? Sapo-sapo ni Aralyn ang kanyang noo habang iniinda ang sakit doon. Kitang-kita niya ang pagngisi sa kanya ni Leron at inaasar pa siya. Napatingin siya sa puno nang makarinig ng kaluskos mula roon. Ano yun? Di ko alam. Sagot naman ni Leron. Tingnan mo nga ang puno. Nang tingnan nila, tumambad ang isang malaking tuko na nakadikit sa puno. Tuko lang pala, Aralyn. Leron, halika na! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Huwag kang magalala. Hindi yan tatalon patungo sa'yo. Makikipagtitigan lang yan. Kahit na! Bilisan mo na! Ba't bang bagal mong maglakad? Kinakabahan na tanong ni Aralyn sa lalaki. Maya-maya pa ay bigla na lamang napatalon at napatili si Aralyn nang bigla na lamang tumalon ang tuko sa kanyang direksyon. Sa sobrang gulat, napakapit siya kay Leron ng mahigpit, parang yakap na may kasama pang pagkapit sa kwelyo ng lalaki. Dahil dito, natumba silang dalawa ni Leron at bumagsak sa lupa. Bumagsak si Aralyn sa ibabaw ni Leron. Napaungol naman ang lalaki sa pagkakabagsak niya. Aralyn, next time, huwag kang magdadalawang isip na yakapin na lang ako. Huwag mo na akong sakalin. Kota na ako sa'yo ngayong araw. Anong ibig mong sabihin, ha? Mamaya na yan. Umalis ka na sa ibabaw ko at ang pagkakasakal mo sa akin. Hala, oo nga pala. Sorry. Tumayo si Aralyn at inayos ang suot na pantalon, shirt at bag. Pwede ba? Huwag muna tayong mag-away, Leron. Bilisan na natin. Hindi pa tayo nakakarating sa site. Ikaw kasi, akala ko ba magaling ka? Inirapan siya ni Leron at hinawakan sa kanyang braso. Mukhang nagalit ito sa kanya. Di ko sinasadya, okay?
Ikaw na lang dapat ang tumingin sa GPS. Hayaan na nga. Pasensya ka na. Medyo mahirap kasi magtiwala sa taong kakilala ko pa lang. Bulong ni Aralyn. Minsan, mahirap ding aminin na hindi mo kayang mag-isa. Sagot naman ni Leron sa pabulong na paraan pero umabot naman iyon sa tenga ni Aralyn. Naabutan ng dilim sina Leron at Aralyn sa gubat. Kanina pa sila naglalakad pero naligaw na yata sila at hindi na mahanap ang daan pabalik. Magpahinga na muna tayo. Dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Delikado na kapag maglalakad pa tayo. Baka maubusan ng battery tong flashlight natin. Sabi ni Leron. Bigla namang umangal si Aralyn habang panay ang tingin sa buong paligid. Hindi ako papayag. Kailangan nating makababa, Leron. Paano kung may aswang dito? Paano kung may mababangis na hayop? Si Leron naman ay ngumisi ng malawak. Pinatay niya ang hawak na flashlight. Dahan-dahan siyang pumwesto sa likuran ni Aralyn habang panay ang tawag sa kanya ng babae. Leron? Leron! Hoy! Huwag ka namang magbiro ng ganyan! Aralyn. Mahinang bulong ni Leron sa kaliwang tenga ni Aralyn. Sa takot, naglulukso ang babae at nagsisigaw ito. Tumakbo ng matulin si Aralyn dahilan para madapa ito sa lupa. Agad naman na binuksan ni Leron ang hawak na flashlight at dinaluhan ang babae. Leron naman Bakit mo naman ako tinatakot ng ganon? I'm sorry, darling. Bala ko lang na biruin ka. Di ko alam na takot ka sa toko at maging sa multo. Ani naman ni Leron. I'm sorry. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Natapilok lang yata ang paa ko. Makakalakad ka pa ba? Subukan kong tumayo at lumakad. Tinulungan naman ni Leron si Aralyn na tumayo. Sinubukan na humakbang ni Aralyn ngunit agad siyang napahiyaw nang maramdaman ng kirot sa buko-buko ng kaliwa niyang paa. Napilayan yata ako. Anunsyo niya. Nag-alala naman si Leron sa kanya. Hawakan mo tong flashlight. Oh, bakit? Anong gagawin mo? Bubuhatin kita. Nako, huwag na. Hindi mo naman ako jowa para buhatin, no? Baka mamaya may girlfriend ka at pagselosan pa ako. Kaya ko naman maglakad. Wala akong girlfriend, Aralyn. Pwedeng ikaw, kung gusto mo. Ayan ka na naman sa biro mo, Leron. Umayos ka nga. Nasasanay ka na, porket medyo close na tayo. Tumawa naman si Leron. Tss, dami mong sinasabi. Napatili na lamang si Aralyn nang buhatin siya bigla ni Leron. Napakapit tuloy siya sa balikat nito at leeg. Ilawan mo ang daan natin, darling. May natanaw akong kubo doon sa unahan. Doon tayo tutungo at magpalipas ng gabi. Agad namang ginamot ni Leron ang paa ni Aralyn nang makarating sila sa loob ng kubo. Hindi maiwasan na titigan ni Aralyn ang gwapong mukha ni Leron habang abala ito sa paglalagay ng elastic bandage sa kanyang paa. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang makaramdam ng kakaiba roon. Ang bait mo naman pala, Leron. Hindi ka naman pala masungit. Biglang sambit ni Aralyn. Napatingin naman sa kanya si Leron. Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito. Ngayon ay alam mo na. Masama ba ang first impression mo sa akin? Akala ko hindi. Dahil tinulungan kitang tumawid ng kalsada. Pasensya ka na. Natakot kasi talaga akong tumawid sa kalsada. Nung una, mabait ang tingin ko sa'yo. Pero nung sinabi mo sa akin na abusado ako, napalitan ang impresyon ko. Doon nagsimula kung bakit mainit ang ulo ko sa'yo. Kaya pala ganun na lang ang pagsusungit mo. Ako naman, akala ko tulad ka ng ibang babae na para-paraan para lamang matawag ang pansin ko. Yun ang dahilan kung bakit kita sinusungitan. At lalo pa ng halos lahat ng project at trabaho sa kumpanya ay angkinin mo. Bumuntong hininga si Aralyn nang mapagtanto ang sinabi ni Leron. Pasensya ka na kung medyo gahaman ako sa trabaho. Ginagawa ko lang talaga yun para sa pangarap ko. Pasensya na rin kung inaaway kita. Pasensya na rin dahil sa inasal ko. Tulad mo ay may kailangan din akong patunayan sa mga magulang ko. Kung ganun, magtulungan na lang tayong dalawa para matapos ang project at field research natin na to, okay? Friends? Masayang pahayag ni Aralyn sabay ngiti ng malawak kay Leron. Nilahad niya ang kanang kamay sa harapan ng lalaki. Natigilan si Leron nang matitigan si Aralyn na nakangiti. Noon lamang niya nasilayan ang pagngiti ng babae at pakiramdam niya ay nagkaroon ng liwanag sa buong paligid at tanging mukha lamang ng babae ang nakikita niya.
Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso niya. Napakaganda ni Aralyn kapag ngumingiti. Naisip ni Leron. Nakakagaan ang ngiti niya at nakakahawa. Napangiti na rin si Leron bago tinanggap ang kamay ni Aralyn. Friends, pwede ring more than that. Tinampal naman siya ni Aralyn sa dibdib. Huy, huwag kang ang ganyan, Leron. Hindi ko akalain na may ganyan kang side Flirty. Tumawa ng malakas si Aralyn. Sa pandinig ni Leron, parang isang nakakahalinang musika ang tawa nito. Hindi na lamang kumibo si Leron at tinitigan na lamang si Aralyn. Kinabukasan, nagising si Aralyn na mag-isa na lamang sa kubo. Agad niyang hinanap si Leron sa paligid pero wala roon ang lalaki. Iniwan na ba niya ako? Pagkatapos ng lahat? Tumayo siya mula sa pagkakahiga at naramdaman niya na konti na lang ang kirot sa kanyang paa. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kubo nang mauna iyong buksan ni Leron. Nandito ka lang pala. Akala ko iniwan mo na ako. Sabi ni Aralyn nang mapanatag ang loob nang makita si Leron. Kumuha ko ng makakain natin. May napitas akong saging at nasungkit na buko. Sandali lang. Diyan ka lang at huwag ka na munang kumilos. Hindi pa magaling yung paa mo. Ihahanda ko lang ang mga to. Sumalubong ang dalawang kilay ni Aralyn nang makitang itsura ni Leron. Namamaga ang gilid ng labi nito at ang kabilang mukha. Sandali, anong nangyari dyan sa mukha mo? Wala ito. Nakagat lang ako. Nakagat nang? Sinugod ako ng mga bubuyog. Hindi ko akalain na nandoon pala ang bahay nila sa puno ng saging. Biglang hinaplos ang puso ni Aralyn nang marinig ang sinabi ni Leron. Nagpakahirap pa ito para lamang may makain silang dalawa. Paika-ika siyang lumapit dito. Mukha ng siopa o mukha mo. Naging cute ka tuloy. Halika at lagyan natin ng ointment. Cute ako? Wala kang narinig. Aminin mo na kasi, darling. Ayan ka na naman sa darling mo. Halika at maupo ka. Sumunod naman si Leron kay Aralyn at hinayaan ang babae na gamutin ang kanyang pisngi at gilid ng labi na kinagat ng bubuyog. Pagkatapos ng field research at project, bumalik sina Leron at Aralyn sa syudad para ipresenta ang kanilang natapos kay Mrs. Escalante. Tuwang-tuwa naman ito sa kagandahang kinalabasan ng kanilang project. Nasisiyahan din si Mrs. Escalante na makita silang dalawa na magkasundo at nagtutulungan. Lumipas sa mga araw at buwan, mas lalong naging mas malapit sila sa isa't isa. Isang araw, isa na namang successful na project ang nagawa nila. Congratulations to us, Aralyn! Masayang bati ni Leron. Napangiti naman si Aralyn at hinarap ang lalaki. Need natin mag-celebrate. Hindi lang dapat congratulatory. Saan mo gustong mag-celebrate? Wala akong alam sa mga ganyan. Mag-KTV bar tayo. Naranasan mo na ba yon? Hindi pa. Ano ba yun? Takang tanong ni Leron. Hindi pa pala alam ni Aralyn ang tunay niyang pagkatao. Hiling niya na sana hindi magtaka sa kanya ang babae kung bakit wala siyang alam. Ngumisi si Aralyn na siya na namang gumapang ang kiliti sa puso niya. Malalaman mo rin mamaya. Wala ka naman sigurong gagawing masama sa akin, Pang-aasar niyang tanong sa babae. Hoy, wala ha? Asa ka naman? Sagot naman ni Aralyn. Napatawa na lamang si Leron at pinisil ang pisngi ni Aralyn bago siya bumalik sa kanyang cubicle. Naiwan namang natuod sa kanyang kinatatayuan si Aralyn habang sapo-sapo ang pisngi na pinisilan ni Leron. Bumuga siya ng hangin nang bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang aatakihin. Tiningnan niya si Leron at nang makita niya ito ay gwapong-gwapo siya rito. Nakakakita rin ng mga puso si Aralyn na ikinagalit niyang lalo. Oh my gosh, nabubuang na yata ako. Bulong niya sa kawalan. Tumungo nga si Aralyn kasama si Leron sa KTV bar. Solo nilang dalawa ang isang room kaya malaya sa pagkanta si Aralyn habang umiinom ng beer. Kumakanta siya habang si Leron naman ay nanonood lang sa kanya. Pero tuloy din ang pag-inom nito ng beer at pagkain ng kanilang pulutan. Kumusta ang boses ko? Maganda ba? Tanong niya sa lalaki nang maupo siya sa tabi nito. Tumungga muna si Leron ng beer bago siya sinagot. Yes, so beautiful. Soft
and delicate. Wow! Pwede na bang maging singer? Medyo malayo pang paghahandaan mo. Inirapan ni Aralyn si Leron. He, inaasar mo na naman ako eh. Kanta na lang tayong dalawa. Kanina ka pa dyan umiinom eh. Sabayan mo naman ako. Hindi maganda ang boses ko, darling. Ayos lang yan. Basta sabayan mo ako. Dali! Wala nang nagawa pa si Leron nang pilitin siya ni Aralyn. Kinuha niya ang isang microphone at sinabayan ang babae sa pagkanta. Masayang-masaya silang umaawit habang sumasabay ang kanilang katawan sa musika. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, bigla na lamang bumagal ang lahat para sa kanila. Natigilan si Aralyn nang maabutan na titig sa kanya si Leron. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Binitiwan ng lalaki ang mikropono at unti-unting lumapit sa kanya. Napakaganda mo, Aralyn. Oy, Leron, lasing ka na ba? Nako, 5 pa lang ang naiinom mo I just can't help it. Biglang kinabahan si Aralyn nang hawakan ni Leron ang kamay niya at hapitin siya sa bewang. Napalunok siya ng sunod-sunod. Bigla siyang nauhaw. Leron, umayos ka. Kung hindi, pupugpugin kita nitong microphone. Ngumisi si Leron sa kanya at bahagyang tumawa. Go ahead. Pero kahit pugpugin mo ko niyan, wala pa ring mangyayari. Tuluyan pa rin akong nahuhulog sa'yo. Ano? I can't stop my feelings for you, darling. I'm falling in love with you. Napakurap si Aralyn sa narinig mula kay Leron. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya malaman kung bakit. Naguguluhan din siya kung nasisiyahan siya sa sinabi ni Leron o kinakabahan. Leron, tumigil ka nga. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko, darling. Ngumisi pa si Leron. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya at parabang nanunukso. Bahagyang lumapit sa kanya ang lalaki, sapat para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Umiling si Aralyn at bahagyang tinulak si Leron. Hindi kita maintindihan. Mahina niyang sambit. Ang alam ko lang ay nang aasar ka dahil yan lang ang ginagawa mo sa akin. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na nahuhulog ka? Bibigyan mo pa ako ng mga linyahan na napapanood ko sa mga drama. Napapangiti pang lalo si Leron. Tila lalo pang naaaliw sa reaksyon ni Aralyn. Bakit? Hindi ba romantic? Hindi. Nakakainis. Asik ni Aralyn. Hindi na napigilan ang pamumula ng pisngi. Tigilan mo yung pang-aasar mo sa akin, Leron na. Makakatikim ka talaga sa akin. Hindi natinag si Leron sa banta ni Aralyn. Yumuko pa ang lalaki at bumulong sa tenga niya. Sinong nagsabing nang aasar lang ako, darling? Sa sandaling iyon, tuluyang natuod si Aralyn sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Leron. Kaya ang ginawa na lang niya ay ang tapikin sa noo si Leron at tinulak ito ng bahagya. At mabilis siyang tumalikod. Pero ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Halika na, tama na yung biro mo. Ubusin na lang natin itong pulutan. Napangisi si Leron habang hinahabol ng tingin si Aralyn. Natutuwa siya sa babae at isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang labi. Bakit mo ako iniiwasan, Aralyn? Takot ka ba sa pagtatapat ko? Napahinto si Aralyn sa pagkuha ng beer at pilit na pinapakalma ang kanyang puso na tila hindi na sumusunod sa kanya. Huminga siya ng malalim bago bumaling pabalik kay Leron na nakangiti pa rin. Nangingislap ang mga mata nito. Kung totoo nga yung sinasabi mo na gusto mo ko, patunayan mo. Sige, Aralyn. Liligawan kita. Nanlaki ang mga mata ni Aralyn. Hindi inaasahan na tatanggapin agad ni Leron ang hamon niya. Anong? Papatunayan ko sa'yo na seryoso ako. Na hindi lang pang-aasar ang sinabi ko. Papatunayan ko na lahat iyon ay totoo. Na gusto kita at gusto kong ipakita sa'yo ang damdamin ko. Gustong ngumiti ni Aralyn pero agad niyang tinakpan iyon ng katarayan. Talaga lang ha? Pwes, titignan ko kung hanggang saan ang kaseryosohan mo. Kung totoo nga yung sinasabi mo. Challenge accepted, darling. Simula ngayon, liligawan na kita. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Aralyn kung paano na niya haharapin si Leron sa mga susunod na araw.
Walang nakakalimutang oras at araw si Leron na magpadala ng bulaklak kay Aralyn. Minsan ay niyayaya din si Aralyn ng lalaki na kumain sa labas. Pinatunayan nga ni Leron na mahal siya nito at seryoso ito pagdating sa kanya. Hindi naman napigilan ni Aralyn ang kanyang damdamin para kay Leron. Noon pa man ay nahulog na rin ang loob niya para sa lalaki. Ayaw lang niyang aminin. Isang araw ay niyaya siya ni Leron na lumabas at tumungo sa arcade. Hindi naman tumanggi si Aralyn. Kasalukuyan na nakatayo si Aralyn noon sa harap ng isang claw machine. Kanina pa siya inis na inis dahil hindi niya makuha-kuha ang stuffed toy na gusto niya. Samantala, si Leron ay kanina pa nakatayo habang aliw na nakatitig sa kanya. Napakadaya talaga ng machine na to. Kinukuha lang yung token pero hindi naman gumagana. Paano kung ako ang makakuha ng prize na gusto mo? Aba, bakit? Nakapunta ka na ba rito? At ang confident mo masyado Ngumisi si Leron at pinasayaw pa ang kilay. Kahit first time ko subukan yan, mananalo ako para sa'yo, darling. Sige nga, pustahan tayo. Hindi mo rin makukuha yan. Mahihirapan ka rin. I will, darling. But I have one condition. Ano? Sagutin mo ako. Kung ganon, ayoko na makipagpustahan sa'yo. Eto naman, binibiro lang kita eh. Okay, watch me darling. I'll get that beautiful cat stuffed toy for you. Kumindat pa si Leron kay Aralyn. Umirap naman siya pero hindi mapigilan ang mapangiti sa naging kayabangan ni Leron. Nagsimula na ngang igalaw ni Leron ang claw habang si Aralyn naman ay nakapamewang at kinakabahan. Galingan mo, Leron! Naku! Ngayon mo ipakita sa akin ang kayabangan mo. Shhh! Napamura si Leron nang biglang bumaba ang claw at sumabit iyon sa isang stuffed toy. Sa bawat galaw ng claw ay kinakabahan silang dalawa ni Aralyn. Napakapit na ng tuluyan si Aralyn sa braso ni Leron. Naku! Mukhang bibitaw na naman ang claw. Napakadaya talaga ng… Just me darling. Nakangising sagot sa kanya ni Leron. Nakataas pa ang kilay nito. Nakahawak pa ang claw sa stuffed toy. Close your eyes. Ayoko nga. Baka mamaya mandaya ka pa. Can you give me a kiss after winning the prize? Ano ka? Sineswerte? Hindi pa tayo para halikan kita. Hindi na siya pinansin pa ni Leron at diretso nitong ginalaw ang claw hanggang dire-diretsyong nahulog ang pusang stuffed toy sa retrieval bin. Napasinghap si Aralyn habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Leron na malawak ang ngiti sa mukha. Nagyayabang sa kanya. Kinuha nito ang stuffed toy at inabot sa kanya. You're welcome, my darling. Sumandal ito sa claw machine, hindi inaalis ang titig sa kanya. So, sinasagot mo na ba ako? Where's my kiss? May sinabi ba ako? Wala akong sinabi, no? Maghintay kang sagutin kita. Roger, darling. Maghihintay ako. Kahit ilang dekada pa yan. Lumipas ang mga araw. Mas naging determinado si Leron sa panliligaw kay Aralyn. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Aralyn ang picture frame na nakatago sa cubicle ng lalaki. Sumalubong ang kanyang dalawang kilay nang familiar sa kanya ang kasamang dalawang tao sa litrato na yun. Naabutan siya ni Leron na hawak-hawak ang family picture frame. Agad niyang tiningnan ang lalaki sa mga mata nito. Anong ibig sabihin nito, Leron? Bakit kasama mo sa larawang ito si Mrs. Loria Kingsley at Mr. Laurel Kingsley? Ano ang koneksyon mo sa kanilang dalawa? Sunod-sunod na tanong niya sa lalaki. Nakita niya ang pagdaan ng kaba sa mga mata ni Leron. Hinawakan siya nito sa kanyang braso. Let's talk outside, Aralyn. Not here. Lumabas silang dalawa ni Leron ng opisina at tumungo silang dalawa sa rooftop. Noong tuluyan na silang magkaharap na dalawa, ay pinag-cruise ni Aralyn ang dalawang braso sa kanyang dibdib. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, Leron. Ayoko magsinungaling ka. Anong lihim ang tinatago mo? Pinadaan ni Leron ang mga daliri sa buhok bago bumuntong hininga at sinagot siya. I'm sorry for lying, darling. The truth is, I am the new appointed CEO of this company. Loria and Laurel Kingsley are my parents. Namasukan at nagpanggap ako bilang intern para alamin ang pakikitungo ng mga empleyado sa mismong kumpanya ko. Para din matuto at papatunayan sa mga magulang ko
na hindi sila nagkamali na ipinagkatiwala sa akin ang kumpanya. Iilan lamang ang mga empleyado na nakakilala sa akin. Kaya mostly na mga empleyado rito, hindi ako kilala. May balak ka bang sabihin sa akin ang lahat o wala? Believe me darling, ilang beses kong sinubukan na aminin sa iyo ang lahat. Pero kinakabahan ako na baka iwasan mo ako at layuan. Kumunot lalo ang noo ni Aralyn sa narinig. Iwasan at layuan? Bakit mo naisip yun? Dahil sa akong CEO, naisip ko na baka iwasan mo ako dahil sa status ko. At baka hindi mo rin ako mahalin pabalik. Napatawa si Aralyn at umiling. Hindi ako ganun kababaw, Liron. Nauunawaan ko kung bakit hindi mo agad inamin sa akin ang totoo. Gets ko na may kailangan kang patunayan. At kung status at yaman mo lang ang pinoproblema mo para iwasan kita, huwag kang mag-alala. Mas pabor pa nga sa akin yun eh. Umaliwalas bigla ang mukha ni Liron nang marinig ang sinabi niya. May pilyo na rin itong ngiti sa mga labi. Ibig sabihin ba niyan, pinapatawad mo na ako at sinasagot sa panliligaw ko? Hey, Mr. Liron Kingsley. Pinapatawad lang kita. Hindi ko sinabi na sinasagot kita ah. Thank you darling. Liligawan pa rin kita. Don't worry. Patay na ako sa'yo eh. Di ko alam kung ano ang ginagawa mo sa akin at araw-araw na lang yata kitang minamahal. Agad na uminit ang pisngi ni Aralyn, pero inirapan niya pa rin si Liron. Che, ang cheesy mo. Halika na nga, Mr. CEO. Where do you want to take me? Dadalhin mo ba ako sa langit, darling? Ano? Anong langit ang pinagsasabi mo? Gusto mo dalhin kita ng tuluyan doon? Sabihin mo lang at ihuhulog kita rito sa rooftop. Kung gusto mo, pero dapat saluhin mo ko. He, ang bigat mo kaya. Paano kita masasalo, Aber? Ngumisi na naman si Liron, amused na nakatitig sa kanya. Give me your heart, darling. Not yet. Napatili si Aralyn nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Liron at binuhat. Tawang-tawa naman ang lalaki habang sinasakay siya nito sa elevator. Ramdam ni Aralyn ang matipunong braso ng lalaki na nakapulupot sa kanyang bewang. Binaba naman siya ni Liron pero agad din siyang kinulong nito sa pagitan ng dalawa nitong braso na nakatukod sa dingding ng elevator. Anong binabalak mong gawin sa akin ha? Pinasadahan siya ng tingin ni Liron na natili lamang itong nakatitig sa kanya. Tiningnan siya mula sa mga mata at sa kanyang mga labi at muling bumalik sa kanyang mga mata. Ginagap ni Liron ang kamay niyang nanginginig kanina pa. Dahan-dahan ito iyong dinala sa ibabaw ng dibdib. Agad na naramdaman ni Aralyn ang bilis ng tibok ng puso ni Liron. Ramdam mo ba yan, darling? Ikaw ang dahilan yan. Inirapan niya ang lalaki. Ang corny mo. Pero kinikilig ka rin. Hindi ah. Really? Aralyn Astor? Mas nilapit pa ni Liron ang katawan kay Aralyn. Hindi ba talaga? Nahigit ni Aralyn ang sariling hininga at tinukod na ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ng lalaki. Bumaba ang mukha ni Liron sa gilid ng kanyang pisngi. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi at maging leeg. I love you, Aralyn. Please, surrender your heart to me. Iingatan ko yan habang buhay. Uminit ang buong pisngi ni Aralyn. Nakakapaso ang mainit na hininga ni Liron. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga ng maayos. Mabilis niyang naitulak si Liron nang bumukas ang elevator. Tinawag pa siya ng binata nang tuluyan na siyang lumabas. Hinabol siya nito at naghabulan silang dalawa sa buong building. Nilingon ni Aralyn si Liron, tsaka niya ito dinilaan. Inaasar niya itong lalo. Napatili siya at tumakbo pababa ng hagdan nang malapit na ito sa kanya. Subalit nadulas ang suot na loafers ni Aralyn dahilan para maupo siya sa hagdan. Aha, nahuli rin kita, darling. Wala ka nang kawala ngayon sa akin. Sambit ni Liron na nakaluhod na sa harapan niya at nakangisi ng todo. Tumigil ka, Liron. Sisipain kita. Sige ka. Hindi na nakinig sa kanya si Liron at bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Nahuli na kita. Hindi na kita bibitawan, darling. Ano? Naghabulan tayong dalawa, di ba? Pag nahuli na, wala nang kawala. Hindi na kita pwedeng pakawalan pa, darling. Loko. Mahal ka naman.
Hindi na umangal pa si Aralyn nang buhati na siya ni Leron. Sumilay naman ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa lalaki. Hindi malaman ni Aralyn pero para siyang baliw na kanina pa nakangiting mag-isa habang iniisip si Leron. Alam niya na hulog na siya kay Leron. Mahal na niya ang lalaki at balak na niya itong sagutin sa mga susunod na araw. Ngunit nagbago ang isip niya at balak na niyang sagutin si Leron ng araw na iyon. Hindi pumasok si Leron at nagsabi ito sa text na may kailangan itong gawin sa kabilang branch ng kumpanya. Nangako naman ang lalaki na magde-date silang dalawa mamaya. Abala sa pagtitipa si Aralyn nang biglang lumapit sa kanya si Mrs. Escalante. Aralyn? Tumayo naman siya at hinarap ang kanilang team manager. May kailangan kayong ipagawa sa akin, Mrs. Escalante? Wala, Aralyn. May gustong kumausap sa'yo. Sumunod ka sa akin. Kahit na nagtataka ay pinigilan ni Aralyn ang sarili na magtanong. Sumunod siya kay Mrs. Escalante hanggang sa pumasok sila sa isang VIP room. Biglang kinabahan si Aralyn dahil ang mga Kingsley lamang ang nakakapasok doon at ang ilang mga empleyado katulad ni Mrs. Escalante. May nagawa ba akong masama, Mrs. Escalante? Wala, Aralyn. Maski ako ay nagtataka rin kung bakit ka pinatawag ni Mrs. Loria Kingsley. Biglang natuod sa kinatatayuan niya si Aralyn. Sigurado na siya kung bakit siya pinatawag ng ina ni Leron. Baka nalaman na nito ang tungkol sa kanila ng lalaki. Bumukas ang connected door sa VIP room at iniluwa roon ang isang napakagandang ginang na diretsyo ang titig sa kanya. You may now leave, Irina. Iwan mo na kami ni Miss Astor. Utos ni Loria na puno ng otoridad ang boses. Nanlamig ang kalamnan ni Aralyn nang marinig ang boses ng nanay ni Leron. Pero pinanitili niyang kalmado ang sarili. Huwag kang kabahan, Aralyn. Wala kang ginagawang masama. Bulong niya sa kanyang isipan. Pagkalabas ni Mrs. Escalante ay naupo si Loria. Niyaya naman siyang maupo ng ginang. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Sunod-sunod ang lunok ni Aralyn habang sinasalubong ang titig ni Loria. Pasensya na, Mrs. Kingsley, pero maaari ko bang malaman kung bakit mo ako pinatawag at gustong kausapin? Lihim pa na nagpasalamat si Aralyn dahil hindi man lang siya nautal sa kabila ng kaba niya. Sumandal sa swivel chair si Loria at hindi man lang ngumingiti. Maybe you already know why I need to talk to you, Miss Astor. It's about you and my son, Leron. Nabalitaan ko ang lahat. Ang panliligaw at pagkagusto niya sa'yo. Ano ang gusto niyong mangyari? My son is in love with you, Miss Astor. Palagi kanyang kinikwento sa amin kaya pinaimbestigahan kita. At pagkatapos ng imbestigasyon, nalaman ko na hindi kayo bagay ng anak ko. I won't ask you if you love him or not. Instead, I am here to ask you to leave my son alone. Hindi ba dapat si Leron ang kausapin mo tungkol sa bagay na yan, Mrs. Kingsley? Ang anak ho ninyo ang nanligaw sa akin, hindi ako. Saglit na natigilan si Loria at maya-maya ay ngumisi ito. Hindi marahil makapaniwala sa naging sagot niya. Hindi na bago sa kanya ang eksena na yon. Palagi iyong pinapanood ni Aralyn sa mga telenovela. Uunahan na niya ito. Bago pa siya nito alokin ng malaking halaga para layuan si Leron. Humalakip-kip si Aralyn. 20 milyong piso. What? Takang tanong ni Loria. Halata ang gulat sa mukha. 20 milyong piso para layuan ko si Leron. Halos malaglag ang panga ni Loria dahil sinabi niya. Are you serious? Yes, Mrs. Kingsley. Para naman hindi ako lugi. Ano, bibigyan mo ba ako ng 20 milyong piso o hindi? Kung hindi, pues, hindi ko lalayuan si Leron. I'll make him my boyfriend. Wait! Mabilis na kinuha ni Loria ang tseke sa dalang bag nito. Nilagay nito roon ang halaga na hinihingi ni Aralyn at saka pinirmahan. Here, 20 million pesos. I hope you will leave my son, Miss Astor. Ngumisi si Aralyn at kinuha ang tseke. Inamoy niya pa iyon habang taas ang noo na nakatitig kay Loria. Thanks for this, Mrs. Kingsley. Rest assured, nalalayuan ko na si Leron.
Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at mabilis na lumabas ng VIP room. Pagkalabas ay agad na napasandal sa pader si Aralyn habang ngiting-ngiti. Ha! May 20 million na ako. May Leron pa. Hindi ko iiwan si Leron. Sasagutin ko siya at gagawing nobyo at asawa. Sorry, Mrs. Loria. I just so love your son. Walang pera na kayang burahin ang pag-ibig ko sa anak mo. Bulong ni Aralyn sa sarili bago tuluyang nilisan ang hallway. Sa kabilang banda, napangiti naman si Loria habang umiiling. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang gagawin ni Aralyn. Naunahan pa siya nito na tanungin ng halaga para layuan ang anak niyang si Leron. Nakapasa siya sa test ko. She is fearless and different from other women. She's the perfect one for my son. Nakakatuwa ang babaeng yun. Lalayuan niya kaya si Leron? Tumayo na rin siya at kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Tuwang-tuwa si Leron nang makatanggap ng text message mula kay Aralyn na nagyaya ng date para sa kanilang dalawa. Natutuwa siya dahil ang babae mismo ang nagyaya sa kanya na makipag-date. Ibig sabihin ay may pag-asa nga siya sa puso ni Aralyn. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Aralyn. Hello, nasan ka na, Leron? Halata sa boses nito ang iritasyon. Tumawa si Leron ng bahagya. Hintayin mo lang ako, darling. Nagpapapogi pa ang future husband mo. Sagot ni Leron habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Sino namang nagsabi sa yung future husband kita, Aber? Ako, syempre. Ang confident mo naman yata masyado. Of course, darling. Pagsisikapan ko ang bagay na yan. Tss, bilisan mo na at papunta na ako. Nope, I'll fetch you. Hindi na, Leron. Nakaalis na ako. Magkita na lang tayo sa resto. Okay, darling. Take care. Nang matapos ang tawag ay nagmadali na rin si Leron. Sumisipol pa siya nang lumabas siya ng kanyang silid. Mabilis naman niyang pinaharurot ang kanyang kotse nang makarating na siya sa garage. Makalipas ang ilang sandali ay nasa restaurant na siya. Pagkalabas niya ng kanyang kotse ay bigla na lang nagulat si Leron nang palibutan siya ng 5 lalaki na nakamaskara ng iba't ibang hayop. Oh, what's this? Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mong masaktan. Nanginginig na banta sa kanya ng isang lalaki. Hindi pa maunawaan ni Leron masyado ang boses nito dahil mukha iyong naipit. Kung hindi siya nagkakamali ay mukhang takot pa itong dukutin siya kaysa sa kanya na dudukutin. Dudukutin niyo ako? For what reason? Huwag ka na magtanong. Basta sumama ka sa amin. Mabilis na lumapit sa kanya ang 5 lalaki. Ang 2 ay hinawakan siya sa kanyang 2 braso. Ang 2 naman ay sa kanyang damit at ang isa ay pilit na sinusuot sa kanya ang isang bonnet. Subalit mabilis niyang sinuntok ang 2 lalaki na nakahawak sa kanyang 2 braso. Sa lakas ng suntok niya ay tumilapon ang mga ito. Di ako papayag na madukot niyo. May dinner date pa ako sa babaeng mahal ko. I don't want to ruin it. Hahakbang na sana siya nang hilahin siya ng mga ito pabalik, patungo sa isang itim na van. Nanlaban si Leron. Walang silbi ang pagiging black belter niya noon sa taekwondo kung hindi niya gagamitin sa mga oras na yon. Ilang sandali lang ay nakahandusay na ang 5 lalaki habang iniinda ang sakit ng katawan. Nilapitan niya ang isang lalaki at tinanggalan ito ng maskara. Sinong nag-utos sa inyo na dukutin ako? Ha? Isang babae ho. Please, huwag niyo po kaming ikulong. Napag-utusan lang po kami. Sinong nag-utos sa inyo? Sabihin niyo na lang sa akin kung ayaw niyo makulong. Banta pa niya. Si Aralyn Astor po, boss. Siya ang nagsabi sa amin na dukutin ka at dalhin sa simbahan. Nabitawan ni Leron ang lalaki sa gulat. What? Anong sabi mo? Inulit naman ng lalaki ang sinabi nitong si Aralyn ang nag-utos sa kanila para dukutin siya. Napatawa ng malakas si Leron habang umiiling. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Aralyn para lamang dalhin siya sa simbahan. What a crazy woman. I love her so much. Ngiting-ngiti niyang sambit. Binalingan niya ang 5 lalaki na nakatanga lamang sa kanya. Ano pang hinihintay niyo? Kunin niyo na ang lubid. Talian niyo ako sa kamay. Piringan niyo rin ang mga mata ko. Sige na, dukutin niyo na ako at dalhin sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sinabi niya.
Pero kalaunan ay sinunod din ang iniutos niya. Takang-taka ang mga ito habang nasa loob na sila ng sasakyan patungong simbahan. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Aralyn habang naghihintay siya sa likod ng simbahan. Nakabihis na siya ng wedding gown. Binili niya iyon at naghanda ng agarang kasal sa simbahan gamit ang 20 million na bigay ng ina ni Liron. Mabuti naman at napakiusapan niya ang pari sa simbahan na ikasal sila ni Liron ng araw na yon. Kinakabahan siya at baka hindi magtagumpay na dukutin si Liron ng mga tauhan na inutusan niya. "Don't worry dear, he will make it." Ani ng isang pamilyar na boses mula sa pinto. Napatayo si Aralyn nang makita ang mga magulang ni Liron. Nakangiti ang mga ito sa kanya. Anong ginagawa niyo ho rito? Nandito ba kayo para pigilan ako? "Relax dear, nandito kami para suportahan kayo sa kasal." Lumapit si Loria kay Aralyn. "Dear, I'm sorry. Sinusubukan lang kita kanina. Hindi ko inaasahan na iyon ang gagawin mo. Kaya pala minahal ka ni Liron. We're here to support the two of you at masaksihan ang pag-iisang dibdib ninyo." Ibig niyo hong sabihin ay boto kayo sa akin para kay Liron? Tumango naman si Loria at Laurel. Napaupo si Aralyn nang mabunutan siya ng tinik sa mga sandaling iyon. Maraming salamat po sa tiwala na ibinigay niyo po sa akin. Niyakap siya ng mga ito ng mahigpit bago iniwan doon sa likod ng simbahan. Tatawagin na lamang daw siya ni Loria kapag nandyan na si Liron. Makaraan ang ilang sandali. Dumating na nga si Liron. Nakapiring ang mga mata nito at nakatali ang mga kamay. Anong ginawa niyo sa kanya? Di ba ang sabi ko, huwag niyo siyang saktan? Bakit ganyan na ang ayos niya? Takang tanong ni Aralyn sa mga dumukot kay Liron. Ma'am, si Sir po ang nag-utos sa amin yan. Sir? Sinong sir? Sa halip na sagutin siya nito, itinuro nito si Liron. Maya-maya pa ay narinig ni Aralyn na tumawa ang lalaki. Agad niyang tinanggal ang piring nito sa mata. Liron, anong ibig sabihin ng sinasabi nito? Kinalas na rin ni Liron ang tali sa kamay. Tumayo ito at hinarap si Aralyn. "I'm amused, darling. What a best trick to use to abduct me. Ano pa bang kalokohan ang gagawin mo para angkinin mo ko?" Pinamulahan ng pisngi si Aralyn. Hindi niya pinansin si Liron at pinaalis niya ang mga lalaking inutusan para dukutin si Liron. Noong umalis na ang mga ito, ay tuluyan na niyang hinarap ang lalaki. "You're so beautiful in your wedding dress, darling. Ngayon pa lang ay gusto na kitang pakasalan at angkinin para maging akin ka na." "Son, behave yourself." Nakangiti namang kontra ni Loria sa anak habang nakangiti naman ang ama ni Liron. Gulat na gulat ang lalaki nang makita ang mga magulang niya na naroon. "Bakit kayo nandito?" "We'll explain everything later, Liron. For now, marry this woman. Huwag mo na siyang pakawalan pa." Sabi naman ng ama ni Liron habang nakangiti sa dalawa. Ngumisi naman si Liron at tumango sa kanyang ama. Napalunok si Aralyn nang titigan siya ni Liron ng diretso sa kanyang mga mata. Hinapit siya nito sa bewang. "Pinadukot mo talaga ako para lang pakasalan ka, ah. Nagsabi ka sana sa akin at ako na mismo ang nagdukot sa sarili ko para pakasalan ka. If I would know that, matagal ko nang ginawa. You're really full of surprise, my darling." "Hindi naman kita ipapadukot kung hindi lang ako natakot sa nangyari. Kinakailangan kong gumawa ng aksyon at baka mawala ka pa sa akin." Hinawakan ni Aralyn ang kamay ni Liron. "Hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa'yo, Liron Kingsley. Siguro dahil sa pang-aasar mo sa akin? O sa pagiging makulit mo? O sa pagiging hardworking mo? O dahil sa gwapo ka? Siguro sa lahat ng katangian na taglay mo. Hindi ko alam. Basta, mahal na kita." Kinulong ni Liron ang pisngi ni Aralyn sa kanyang dalawang palad. Maluha-luha siyang nakatitig kay Aralyn. "Mahal na mahal din kita, Aralyn Astor. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit kita minahal. Pero hindi na yun mahalaga. Basta, mahal kita at iingatan kita habang buhay. So, Lumuhod bigla si Liron sa harapan ni Aralyn at dinukot nito ang isang kahon ng singsing. will you marry me, darling? Can you make me the happiest man in the world? Yes, of course. Sino ba naman ang hindi?
Naiiyak namang pagsagot ni Aralyn kay Leron. Sa sobrang tuwa ay niyakap siya ng lalaki. Sinuot nito ang singsing sa kanyang kamay at dahan-dahan siyang hinapit sa kanyang bewang. Pinakatitigan siya ni Leron at hindi alam ni Aralyn kung bakit hinahatak siya ng mga mata ng lalaki. Pakiramdam ni Aralyn ay umaawit ang puso niya sa sobrang kaligayahan. Ilang sandali lamang ay dumampi ang malambot na mga labi ni Leron sa mga labi niya. Para iyong isang cotton sa sobrang lambot at kasing tamis ng mansanas. Sumabog ang iba't ibang kulay sa buong paligid at walang ibang nararamdaman si Aralyn kundi ang pagmamahal para kay Leron at ang matamis na halik nito. Halik na nakakalasing. Makalipas nga ang 1 taon, ikinasal si Aralyn at Leron sa isang malaking simbahan sa kanilang bayan. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Leron sa kanilang pag-iisang dibdib. Naging isang tanyag at magaling na CEO si Leron at si Aralyn naman ay naging isang magaling na team leader sa Field Research Department ng King's Company. Nagkaroon din sila ng anak ni Leron na isang napaka-cute at napakagandang batang babae. Sadyang mapaglaro nga ang pag-ibig. Hindi mo aasahan na ito ay darating na lamang sa isang iglap. You can't escape from the Cupid's arrow, even if you hate someone from the start. Wakas.